Napakasaya ko pinagsigawan na ni Kim na sinong talaga ang nasa puso niya. Masaya ng lahat ang mga seniors na sinabi na ni Kim kung sino ang laman ng puso niya. Kaya kayo mga bashers, tumigil na kayo sa kakasira kina Kim at Pao. Miski naman hindi nila aminin, alam namin na sila na. Kaya masaya ang buong mundo na totoo talaga ang pagmamahala ni na Kim at Paolo. Sinigaw na ni Kim, wala na, tapos na ang laban. Sila na talaga. Siguro kasala na naman ang ilalabas ni Paolo at Kim. Nako, maraming salamat sa komento. Ginang Helen Santos. So tama po kayo, unti-unti na pong inilalabas at inaamin ni Kim and Paolo Avellino kung anong meron po sa kanila. 'Di ba? And syempre nakikita naman natin sa galaw nilang dalawa yung katotohanan sa kanila, 'di ba? Hindi man po nila maamin pero pinapakita naman po nila. Ito yung private pero hindi secret, 'di ba? Pribado sila pero hindi po nila sinisikreto kung ano man po ang meron sa kanilang dalawa, hindi po ba? And sa nakikita natin yon, tayo ay kontento na mga kakimpaw. Kaya sa mga naglalabasan pa pong nega, siguro hindi na po dapat tayo magpa-apekto pa dito kasi may stress lang tayo, problema lang tayo, tapos malulungkot lang. Alam naman natin at nakikita natin kung anong meron sa kanila. Doon na lang tayo magbase. Okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Helen Santos. God bless po at mag-iingat kayo lagi. At ang next comment naman, mula po kay Ginang Rosemary Diano. Sabi niya nakakalungkot lang sa ibang fans na weak na sila masyadong solid Kim Pao. Hindi ba kayo happy sa pinakita nila? Parang confirm nga yun eh. Kinuha pa ni Pao ang kamay ni Kim. Ako gusto ko hindi pa sila amin kasi mawawala na ang excitement sa tambalan nila. Kasi pag alam mo na sila na, sasabihin mo syempre magjowa yan sweet talaga sila. Hindi na bago sa kanila yan at mawala na yung thrill sa tambalan nila. Mas maganda yung ganun lang. Mas mabuti private na lang. Sa OG Diaz na balita, may kasama sila at nagtanong kung totoong nag-live-in na ba daw si Paolo at si Kim kasi madalas daw tong dalawang nakikita sa isang kondo. Bakit pumupunta sa kondo ang dalawa kung hindi sila? Maraming salamat po sa komento, Ginang Rosemary Diano. Yes, agree po ako sa inyong naging komento na mawawala po yung excitement sa tambalan nila, yung chemistry, once na umami na sila kasi syempre magiging panatag na po ang lahat. So, mabuti na yung ganitong setup ni Kim and Paolo Avellino, 'di ba? Private pero hindi naman secret. Dahil nakikita natin sa kanilang mga galaw kung ano talaga yung meron sa kanila, 'di ba? And tungkol naman po sa naging update ni OG Diaz tungkol sa nagtanong kung totoong nagli-live-in na daw ba si Kim and Paolo Avellino dahil nakikita di umano sa isang condo, baka bumibisita lang yon mga kakimpaw. Alam naman natin si Paolo or si Kim Chu, di ba, lagi po silang connected para bang hindi po kompleto ang araw pag hindi sila magkasama. Pero good news yun kung may katotohanan man nga po na magkasama sila sa isang kondo, 'di ba? Hindi na naman po yun bago, 'di ba? Lalo na kung magjowa or may relasyon sa isa't isa, hindi na po yan bago. Parang normal na lang yan ngayon mga kakimpaw. And syempre, nasa tamang edad na si Kim and Paolo Avellino, mga kakimpaw. Malapit na silang mag-40. Kaya kung ano man po ang desisyon nila, magsama sila, mag-live-in sila, valid yan. Okay na okay lang yan. Ang masama doon or ang hindi valid doon ay kung may asawa. 'Di ba? Yun po ang hindi valid, mga kakimpaw. Pero kung ganito kay Kim and Paolo Avellino, wala yan. Okay lang yan mga kakimpaw. And sana nga totoo itong inyong sinabi, Ginang Rosemary Diano. Dahil for sure, magiging masaya na naman ang mga Kimpaw fans sa napakagandang balita na yan ngayong araw. So maraming salamat sa komento, Ginang Rosemary Diano. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Friday. At dahil Friday nga po, meron na naman tayong mapapanood mamaya, abangan
ang The Alibay episode 11 and 12 mamayang 6 p.m. po yan mga kakimpaw. For sure, marami na naman po ang matutuwa dito. May maiiyak, mixed emotion na naman habang nanonood ng The Alibay. So sabi nga dito ng One Publicity PH, new episode Friday, 11 and 12, the number 1 series on Prime Video. The Alibay drop tonight at 6 p.m. So alas 6 pa ito ilalabas mga kimpaw, pero syempre, tapusin nyo na po ng maaga yung inyong mga gawain para makapanood kayo ng on time ng The Alibay. Samantalang ipiplex ko na lang din sa inyo mga kakimpaw itong napakagandang outfit ni Chinita Princess. Ang ganda niya dito mga kakimpaw, no? Ang hilig niya rin talaga sa mga flowers na dress or outfitan. Kasi bagay na bagay naman sa kanya yan. Kasi Princess Chinita nga siya and kahit ano naman isuot sa kanya, bagay at kayang-kaya niya pong dalhin. Sabi nga po ng Kim Pao Couple Forever, nako Paulo Avellino, sa'yo lahat ito, ano feeling na meron kang sariling living doll? Kaya pala hindi ka namin masisi kasi always mo gusto siyang titigan. Balang araw, sisigaw naming asawa ni Paulo Avellino. So hindi po talaga nakakapagtaka mga kakimpaw. Lahat ng lalaki po pwedeng ma-inlove kay Chinita Princess. Hindi dahil sa physical na anyo, kundi sa taglay po niya na kabaitan at busilak na puso. Ganyan po kasi si Chinita Princess. Para sa kanya, ang physical na anyo or appearance, nagbabago yan, na luluma, and syempre, na wawala din yan sa katagalan kasi tumatanda po tayo. Pero ang napakagandang ugali, napakagandang attitude na pinapamalas natin sa mga taong nakakasalamuhan natin at nasa paligid natin, hindi po tayo makakalimutan yan. Maalala nila tayo sa napakabuting puso natin, magandang ugali at magandang pakikitungo natin sa kanila. Yun po talaga yung nagtatagal. Pero yung physical na anyo, mga kakimpaw, lahat nagbabago yan. Kaya sino hindi madedevelop kay Chinita Princess? Halos lahat nasa kanya na mga kakimpaw. Maalaga, mabait, down to earth, diba? Lahat na mga kakimpaw, hindi ko na kailangang isa-isahin. Basta yun yung naging dahilan para po ma-inlove at mahumaling ng sobra at ma-inlove si Paulo kay Chinita Princess. Kung pagbabatayan ng pahayag na halos lahat nasa kanya at wala nang hanapin pa si Paulo Avellino kay Kim Chiu, napakalalim at napakabigat ng kahulugan nito. Hindi lang bilang kilig statement, kundi bilang isang indikasyon ng respeto, paghanga at emotional security. Una sa lahat, malinaw na ipinapakita nito na si Kim Chiu ay hindi lang minamahal bilang artista, kundi bilang buong pagkatao. Kapag sinabing wala nang hahanapin pa, ibig sabihin ay kontento na si Paulo sa ugali, prinsipyo, dedikasyon sa trabaho at kung paano siya makitungo sa mga tao sa paligid niya. Hindi ito basta-bastang salita. Ito ay pahayag ng isang taong dumaan na sa maraming karanasan at alam na kung ano ang mahalaga sa isang relasyon. Ikalawa, makita rito kung gaano kalakas ang presence at influence ni Kim sa buhay ni Paulo. Sa dami ng pinagdaanan ni Kim, personal man o professional, nanatili siyang grounded, totoo at may malasakit. Yan ang klase ng tao na hindi mo na kailangan pambaguhin o dagdagan dahil sapat na siya kung ano siya. At para kay Paulo, mukhang iyon mismo ang dahilan kung bakit wala na siyang hinahanap pa. Ikatlo, mahalagang punto rin ito para sa mga fans. Hindi lang ito tungkol sa kilig o love team fantasy, kundi tungkol sa isang mature at tahimik na uri ng pagmamahal, yung hindi kailangang ipagsigawan, pero ramdam na ramdam. Yung klase ng relasyon o koneksyon na nakabatay sa respeto, suporta at pagkilala sa halaga ng isa't isa. Dagdag pa rito, sa industriyang puno ng ingay, intriga at pressure, bihira ang ganitong klaseng pahayag. Kaya mas nagiging makabuluhan ito. Parang sinasabi ni Paulo na, sa dami ng pwedeng hingi ng mundo, sapat na sa akin kung ano at sino si Kim. At para kay Kim, isa itong patunay na ang kanyang pagiging totoo at matatag ay hindi nasayang. May taong tunay na nakakita at nakaunawa nito. Sa kabuuan, ang pahayag na ito ay hindi lang tungkol sa romance. Ito ay tungkol sa pagkontento, pagkilala sa halaga ng isang tao, at pagpili na manatili. Kung ano man ang tunay na estado ng relasyon ni Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na may malalim na respeto at paghanga. At minsan, iyon na ang pinakamatibay na pundasyon ng lahat. Ang pahayag na ito
ay hindi simpleng kilig line o pang fan service lamang. Mabigat ang dating nito dahil galing ito sa isang taong kilala bilang tahimik, mapanuri, at hindi basta-basta nagbibigay ng malalalim na salita. Kapag sinabi ni Paulo Avellino na wala na siyang hahanapin pa, malinaw na hindi ito emosyon na panandalian lang. Ito ay bunga ng pagkilala, pag-unawa, at respeto sa kung sino si Kim Chiu bilang tao. Una, ipinapakita ng linyang ito kung gaano kabuo at sapat si Kim. Hindi lang siya tinitingnan bilang isang sikat na artista o box office star, kundi bilang isang babaeng may malinaw na values, masipag, mapagkumbaba, may malasakit sa pamilya, at matatag sa kabila ng maraming pagsubok. Sa mata ni Paulo, mukhang si Kim ay hindi na kailangang baguhin, ayusin o punan dahil buo na siya. At bihirang-bihira ang ganitong klaseng pagkilala sa isang industriya na madalas ay puno ng paghahanap ng kulang. Ikalawa, kung titignan ng mga pinagdaanan ni Kim nitong mga nakaraang panahon, personal na issue, pamilya, pressure ng publiko, makikita kung gaano siya katatag. Hindi siya bumigay, hindi siya nagbago ng ugali, at patuloy pa ring nagtrabaho ng maayos at may dignidad. Ang ganitong klase ng lakas ay hindi laging maingay, pero napapansin ng mga taong marunong tumingin ng malalim. Posibleng iyon ang dahilan kung bakit nasabi ni Paulo na halos lahat ay nasa kanya na dahil nakita niya ang tunay na Kim, hindi lang ang imahe sa kamera. Ikatlo, ang pahayag na ito ay indikasyon ng emotional maturity. Ang taong nagsasabing wala na siyang hahanapin pa ay taong kontento na, payapa, at hindi naghahabol ng ideal na wala naman talagang umiiral. Sa halip, pinipili niya ang taong nasa harap niya, kasama ang lakas, kahinaan, at buong pagkatao nito. Para sa maraming fans, ito ang klase ng pagmamahal na hindi man palaging dramatiko, pero matibay at totoo. Dagdag pa rito, mahalagang tandaan na hindi rin madaling makuha ang paghanga ni Paulo. Kilala siya bilang pribado at maingat sa personal na buhay. Kaya, kung ganito kalalim ang kanyang pahayag, malinaw na may bigat at hindi ito basta sinambit para lang magpakilig. Para itong tahip na pag-amin na, sa dami ng pwedeng hanapin sa mundo, sapat na sa akin ang kung ano at sino ka. Para sa mga fans ng Kim Pao, natural na makaramdam ng tuwa at pag-asa. Pero higit pa sa kilig, ang mas mahalagang mensahe rito ay ang pagpapahalaga sa isang babae na piniling manatiling totoo sa sarili. Si Kim Chiu ay hindi nagbago para tanggapin. Sa halip, may taong tumanggap sa kanya dahil sa kung sino siya. Sa kabuuan, ang pahayag na ito ay simbolo ng pagkontento, pagrespeto, at malalim na koneksyon. Maaring hindi malinaw sa publiko ang buong detalye ng kanilang relasyon, pero malinaw ang isang bagay. Sa mata ni Paulo Avellino, si Kim Chiu ay isang taong sapat na. At minsan, yon ang pinakamaganda ng klase ng pagmamahal na pwedeng ibigay at matanggap. Para sa akin, positibo, makahulugan, at hindi basta-bastang balita ang lumalabas tungkol sa pahayag na ito. Hindi ito yung tipikal na chismis o pilit na pagpapakilig lang, kundi isang balitang may emosyonal na lalim at bigat. Una, makikita rito na si Kim Chiu ay nasa isang napakagandang yugto ng buhay niya, bilang babae at bilang profesional. Kapag may balitang nagsasabing halos lahat nasa kanya na at wala nang hahanapin pa si Paulo Avellino, ang ipinapahiwatig nito ay hindi lang romantikong interes, kundi pagkilala sa halaga at pagkatao ni Kim. Sa panahon ngayon, bihira ang ganitong klaseng paghanga, yung hindi base sa itsura, kasikatan o tagumpay, kundi sa kung sino ang isang tao kapag wala na ang kamera. Ikalawa, magandang tingnan na ang ganitong balita ay nagmumula sa isang mature at tahimik na personalidad tulad ni Paulo. Hindi siya kilala sa pabigla-biglang salita o pakitang taong pahayag. Kaya kapag may lumalabas na ganitong balita, mas nagkakaroon ito ng kredibilidad sa mata ng publiko. Para sa marami, parang sinasabi nito na ang koneksyon nila ni Kim ay hindi minamadali at hindi rin ipinipilit, kusang nabubuo. Ikatlo, sa panig ng mga fans, normal lang na maging masaya at umasa. Pero maganda rin na ang balitang ito ay nagtuturo ng mas malusog na pananaw sa relasyon, yung hindi puro grand gestures, kundi pagkontento, respeto, at pagpili sa isa't isa araw-araw. Kung may namuuong espesyal na ugnayan man sa kanila, mukhang ito ay nakatayo sa matibay na pundasyon. Dagdag pa rito, ang timing ng balita ay mahalaga. Sa dami ng pinagdaanan ni Kim kamakailan, ang ganitong uri ng balita ay nagbibigay ng imahe na may taong tahimik na sumusuporta at nakakaunawa. Hindi man lantad, pero ramdam. At minsan, iyon ang mas kailangan ng isang tao kaysa sa malalaking deklarasyon. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay nakakagaan ng loob at nagbibigay ng magandang halimbawa
na may mga relasyon o koneksyon na hindi kailangang ipagsigawan para maging totoo. Kung ano man ang tunay na estado ni Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na may respeto, paghanga, at pagkilala sa halaga ng isa't isa. At para sa akin, iyon ang pinakamahalagang mensahe ng balitang ito. May marami pang pwedeng idagdag sa balitang ito, lalo na kung titingnan natin ang mas malawak na konteksto at epekto nito, hindi lang sa kanila bilang dalawang personalidad, kundi pati sa mga taong sumusubaybay sa kanila. Una, mahalagang idagdag na ang ganitong klaseng balita ay nagpapakita ng evolution ng pagtingin ng publiko sa relasyon. Dati, sapat na ang sweet gestures at public displays para matawag na ideal. Ngayon, mas pinahalagahan na marami ang mga pahayag na puno ng lalim, tulad ng pagiging kontento at walang hinahanap pa. Sa ganitong lente, nagiging simbolo sina Kim at Paulo na mas mature at tahimik na uri ng koneksyon na mas relatable sa totoong buhay. Ikalawa, makikita rin dito ang mutual growth. Hindi lang si Paulo ang tila kontento, si Kim din ay nasa estado ng pagiging buo sa sarili. Kapag ang dalawang tao ay parehong hindi naghahanap ng magpupuno sa kanila, mas nagiging healthy ang anumang ugnayan. Kaya ang balitang ito ay pwedeng basahin bilang indikasyon na pareho silang nasa tamang mindset, hindi dahil kailangan nila ang isa't isa, kundi dahil pinipili nila ang isa't isa. Ikatlo, may epekto rin ito sa kanilang mga proyekto at imahe bilang artista. Kapag ang isang artista ay nakitang payapa at emotionally secure, mas lumalalim ang kanyang pagganap at koneksyon sa audience. Posibleng ito rin ang dahilan kung bakit mas ramdam ng publiko ang chemistry at authenticity nila. Dahil hindi pilit, hindi scripted, at hindi minamadali. Dagdag pa rito, ang balitang ito ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng respeto sa pribadong buhay. Hindi man malinaw ang detalye o estado ng kanilang relasyon, sapat na ang ganitong pahayag para ipakita na may espesyal na pagpapahalaga. At bilang taga-subaybay, maganda ring matutunan ang pagpigil na hindi lahat ay kailangang ipaliwanag o kumpirmahin para maging totoo. Sa huli, ang pinakamahalagang may dagdag sa balitang ito ay ang mensahe nito. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nakikita pag may nagsabing wala na siyang hahanapin pa. Para kay Kim Chiu, ito ay isang tahimik ngunit malakas na patunay ng kanyang pagkatao. Para kay Paulo Avellino, ito ay refleksyon ng kanyang pagiging handa at kontento. At para sa publiko, ito ay isang magandang halimbawa na ang pagmamahal at paghanga ay mas tumitibay kapag may respeto, panahon at pag-unawa. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang dagdag kilig. Ito ay dagdag lalim, dagdag pag-asa, at dagdag pagpapahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga.